Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan. Ang topic natin ngayon ay maganda ba ang mag-invest sa GCash? So, dito sa GCash, pwede po kayo mag-invest sa gamit ang mutual fund. So, pumunta lang kayo dito sa invest, click nyo lang tong invest. Yan. Pwede rin kayo mag-invest dito sa cryptocurrency. So may cryptocurrency rin ang GCash sa GInvest. Click nyo lang yung GInvest, balik tayo. Click nyo lang tong GInvest. Yan, may crypto, may GStock PH, may GFunds. So ang topic natin ngayon ay maganda ba ang mag-invest sa GFunds, sa mga mutual funds. So click natin tong GFunds. So nakapag-invest na po tayo dito. Yan ang investment natin, 15,675. So tignan natin yung mga GFunds na sinalihan ko. So kung maghahanap kayo ng investment dito, click nyo lang tong invest. Yan. Click nyo yung invest. So ito mga mutual funds to . So may mutual funds dito na dividend paying siya. So nagbibigay siya ng dividend every month. So yan, makikita nyo naman may nakasulat na dividend paying yung mutual funds na yun. So yung kagandahan nun, meron kayong buwan-buwan na makukuwang dividend dun sa ininvest nyo. So kagaya ko, nang-invest ako ng 15,000. So click natin yung investment ko. Yan. Dito po tayo nag-invest kay ALFM Global Multi-Asset Income Funds Incorporated. So yan yung investment ko, 15,510. At ang kanyang total units ko dun sa 15,510 is 342 yung total asset ko. So ang price kasi nito is tumataas, bumababa. Pero ang mutual funds kasi medyo siya, hindi siya masyadong aggressive, hindi kagaya ng Philippine Stock Exchange na pag bumaba, mabilis bumaba. Pag tumaas, mabilis din tumaas. So high risk po yung sa Philippine Stock Exchange, sa stock exchange. Hindi kagaya nitong mutual funds, hindi siya masyadong kumbaga lang siya, moderate lang yung natin dito, yung pagtitrade natin dito. Kumbaga long term investment ito. Kasi ang kaibahan kasi itong mutual funds is meron tayong expert na naghahawak sa ating pera. Siya yung nagko-control sa ating investment, siya yung nagpapatakbo ng ating investment. Siya po yung expert dito. Kaya medyo may kagandahan kasi siya dito nga sa mutual funds, sila po yung naghahawak ng ating pera at expert sila sa ganitong trading. So medyo moderate lang siya, hindi siya masyadong risky. Kung bumaba man, medyo konti lang. Pero advice ko din sa inyo, ito pong mutual funds ay pwede ring bumaba yung investment nyo. Pero hindi siya gaanong risky. Hindi kagaya ng stock exchange na kung bumaba, pwedeng bumaba ng napakababa. Hindi kagaya dito, merong taong naghahawak ng ating investment. Yung expert na tao yung naghahawak ng ating investment. So yan, nakasulat dito sa baba, notice of dividend earnings. So meron siyang dividend earnings. So ang sabi niya dito, this will be, you are about to purchase a fund that also pays in dividend. This will be credited to your GCash wallet on
the monthly dividend payment. So monthly dividend, so ibig sabihin buwan-buwan may matatanggap kayong monthly dividend. So ang pinaka minimum niya na pwedeng i-invest dito is piso po. Pwede na po kayo mag-invest dito sa LFM Global Multi-Asset. So piso lang po. Kung may piso kayo sa inyong account, pwede nyo nang invest dito. Pero ang kanyang NAPU, net asset value per unit, is 45 pesos. So kung may 45 pesos kayo, meron na po kayong isang asset. So 45 pesos, meron na po kayong isang asset. So yan po, sa 15,342 po yung asset ko. O ang gagandaan dito, ang nakalagay dito, 4% every year ang kanyang growth. So pwedeng yung 4% na yan, depende sa mga nag-i-invest at depende sa ating yung financial manager natin na humahawak sa pera, kung maganda ang takbo ng ating mga ininvest, kung okay yung paghahawak niya ng investment, at maraming nag-i-invest dito sa mutual fund na to. Kung lumalago yan, pwedeng madagdagan yung 4% every year. So depende na po yan sa ininvest nyo. So pwede rin pong bumaba yung investment natin. Gaya ng sinasabi ko, hindi po parating panalo tong investment na to. Pwedeng bumaba, pero hindi masyadong bababa, kasi mayroon tayong expert na naghahawak sa ating investment. So yan, may 4% per year. So kayo na po ang mag-compute, depende yan sa inyong ininvest na pera. So may natanggap na tayo na investment na dividend last month. So click natin, balik tayo. So makikita nyo naman dito, aggressive. Ito, aggressive siya. So ibig sabihin, mas risky siya yung ano natin. Pero gaya ng sinabi ko kanina, hindi naman masyadong hindi kagaya sa stock exchange na kung wala tayong kaalaman sa pagti-trade, ay pwedeng yung binili natin na stock ay pwedeng bumagsak agad, kasi wala nga tayong masyadong alam sa pagti-trade. Hindi kagaya nito, long term investment, at meron tayong financial manager na humahawak sa investment natin. So pinanghawakan niya yung investment natin, siya yung namamahala sa investment natin. So yun, mas ano po siya, mas mayroon po siyang knowledge about investment. Yun po yung kagandahan. So yan. So may natanggap tayong meron tayong natanggap na dividend itong month lang na to, dahil may investment nga tayong 15,000. So i-check natin, may message po tayo, i-message po tayo ng mutual fund. Yan po. Yan. So your dividend worth 78.21
from ALFM Global Multi-Asset Income. So January 18 po natin na receive yung dividend. So ang kagandaan nito, every month may nare-receive kang dividend. So i-compare ko lang sa bangko, ay wala tayong matatanggap na ganun kalaking interest. Siguro kahit 100,000 pa yung ininvest natin, ay walang ganung kalaki na ibibigay sa atin ang bangko. Pero ang advantage naman ng bangko is nakasave naman yung pera mo. Yun yung advantage niya, at hindi nababawasan yung pera mo. Steady lang siya, malit nga lang yung interest, pero safe naman yung pera mo. Yun naman yung advantage ng bangko. Ang advantage naman ng mutual fund ay may dividend ka every month, pero ang disadvantage naman niya, pwedeng bumaba yung asset mo, pwedeng bumaba yung investment mo, pwedeng malugi ng konti yung investment mo. So kayo na lang po ang mag-research about sa mga mutual fund, kung okay ba sa inyo, kung may extra budget ba kayo. Ang kagandaan nito, kung may extra budget kayo at hindi niyo naman masyadong kailangan, yun, pwede po yun na i-invest nyo dito. Habang na-i-invest nyo dito sa mutual fund, meron po kayong aasahan na every month. So kayo na po ang bahala kung okay ba, worth it ba ang mag-invest sa mutual fund. Ang mutual fund kasi is long term po siya. Hindi po pangmadali ang investment, kasi ang ano niya is kagaya nakasulat dito, 4% per year lang ang kanyang tinataas. Pero depende yan sa amount na dineposit mo. Kung malaki naman yung amount na kaya mong i-deposit, kung sobra naman yung budget mo at may pera kang malaki na sa tingin mo ay hindi mo naman kailangan, pwede mong i-invest dito. So 4% every year siya ang kanyang interest. So sa bangko ay hindi mo na makukuha yung interest na yan. Pero ang advantage naman ng bangko is nakasave naman yung pera mo. So yan. So pumili lang kayo ng investment dito sa mutual fund na mayroon siyang dividend every month, para at least meron kayong monthly na dividend. Kunwari yung 15,000 ko, nag-a-average siya ng 78, sabihin na natin 80 sa 15,000. So sa 30,000 meron kang 150 pesos. Sa 60,000 meron kang 600, meron kang sa 15,000 80, sa 30,000 160, sa 60,000 meron kang 320 sa 60,000. So kayo na po ang bahalang mag-compute. So depende yan sa pagtaas ng inyong asset. Dumidepende po yung dividend kung okay yung result ng inyong mga stock. Maganda yung investment. So nakadepende yan. Mas maganda yung investment, mas maganda yung output ng company, mas malaki ang dividend at mas tumataas yung net asset value nyo. So kunwari gusto nyo nang ibenta ito, wala namang problema. Meron lang
for your information, meron lang siyang maintaining balance. Ibig sabihin, itong maintaining balance is hindi nyo na po ito maibebenta. Kunwari, 15,000 ang pwede ko lang na maibenta dito ngayon, kung gusto ko nang ibenta ngayon, is yung 14,500 lang, kasi meron siyang maintaining balance na 500. So wala namang problema doon sa maintaining balance na 500 kahit hindi niyo may withdraw, kasi pag tumaas naman yung value nung asset nyo, kunwari ito, example lang ito, 15,000 yung 15,500. So ang may withdraw ko lang dyan is 15,000, yung 500 may iwan. Ngayon, wag po kayong mag-alala doon sa 500 na yon. Just in case na tumaas naman yung asset nyo, yung net asset value na yon, yung 500 na yon naging 1,000, 3,000, may i-withdraw nyo naman yung 2,500, ganun yon. So hanggang dito na lang po, maraming salamat. So ganito lang po, ang G funds naman ay secured po kayo dito, secured po kayo sa G funds. Naka naman po dito, this mutual fund is registered on Securities and Exchange Commission. So naka-register po siya sa SEC, Securities Exchange and Commission. So legal po itong G funds, mutual fund. So hanggang dito na lang po. Kayo na po ang bahala, mag-research po kayo bago kayo mag-invest. So ang advice ko lang po dito, kung may extra kayong pera habang nasa abroad kayo o na empleyado kayo, may trabaho kayo ngayon, piso lang po, pwede nyo nang i-invest dito. So may piso, 2 piso, 10 piso, pwede na. Piso-piso lang. Kung may extra budget kang 500, invest mo na dito. Habang tumatagal, naiipon yung investment mo, lumalaki yung asset value niya, at nakakakuha ka pa ng dividend every month. So hanggang dito na lang po, maraming salamat sa lahat po ng sumuporta sa ating channel. Salamat po.